Henyo, artist, ophthalmologist, iskultor, makata, nobelista, engineer, guro, at isa ring linguist na may kakayahang gumamit ng iba't ibang wika. Sino ba naman ang hindi makakadama ng pagmamalaki kapag nababanggit ang mga katangian ni Dr. Jose Rizal, ang dakilang martir na sumulat ng 2 nobelang nagpaalab sa damdamin ng buong bansa upang ipaglaban ang kalayaan. Wala na marahil na makikita pang ibang bahagi ng bansa na hihigit pa sa Kalamba pagdating sa pagbibigay pugay sa pambansang bayani. Hindi na nakapagtataka yun dahil dito sa Calamba, Laguna, isinilang at lumaki si Dr. Jose Rizal. Yan ang birthplace ng ating pambansang bayani. Si Dr. Jose Rizal, dyan ipinanganak yan. Kaya hindi mo pwedeng banggitin ang Calamba, Laguna nang hindi na babanggit si Dr. Jose Rizal. At hindi naman pwedeng mabanggit si Dr. Jose Rizal sapagkat dyan sa subilang sa Calamba, Laguna. Kaya hindi pwedeng pakiwalay niyan. Na pag-uusapan natin ng kasaysayan ng Kalambang-Kalamba na hindi babanggitin si Rizal. At hindi naman pwedeng pag-usapan si Rizal na hindi babanggitin ng Calamba. Dahil dyan sa pinanganak. Saan pa ba matatagpuan ang Rizal Shrine? Dito sa JP Rizal Street matatagpuan ang dambanang nakalaan sa Pilipinong tinaguriang The Pride of the Malay Race. Ang 2 palapag na gusali na ito na may bubungang gawa sa pulang tisa ay tipikal na itsura ng bahay ng mga tinatawag na prinsipalya o upper class noong 19th century. Bagaman isang reconstruction lamang ng totoong bahay na tinirhan ng mga Rizal na nasira noong panahon ng World War II, ang disenyo naman ay nakaayon pa rin sa orihinal. Sinubaybayan ang restoration ng bahay mismo ng National Artist for Architecture na si Juan Nakpil. Pinasinayaan ang reconstructed shrine noong 1950. Pasok sa loob ng shrine, para na ring tumawid sa panahon noon. Orihinal na bahay ni Dr. Jose Rizal noon na pinatayo ng kanyang ama na si Don Francisco. Kasi kung nasan tayo ngayon, ito ay reconstructed na lang na bahay. At ang tanging natira na lamang mula sa orihinal na bahay ng ating pambansang bayani ay ang flooring. O second floor ng bahay, makikita ang mas maraming kagamitan na mula pa noong panahon ni Rizal. Gaya ng
isang tipikal na bahay, naglalaman ito ng mga gamit at muebles na umiral sa panahon ni Rizal noong late 1800s. Karaniwan noon na ganito ang mga bintana. Sliding windows na gawa sa kapishells. Sinadyang malalapad ang mga bintana noon katulad nito upang papasukin at padaluyin ang sariwang hangin sa loob ng bahay. Makikita rin dito ang mga larawan ng mga kapatid ni Jose Rizal. Kasama ng bawat larawan ang maikling kasaysayan ng bawat isa sa 10 kapatid ni Jose Rizal. Ito ang larawan ni Pasiano Rizal, isa ring bayaning anak ng Calamba, Laguna at natatanging lalaking kapatid ni Dr. Jose Rizal. Bilang responsableng kuya, siya ang naging gabay ng batang si Jose at siya rin ang nag-sponsor kay Jose nang mag-aral ito sa abroad. Naging aktibong taga-suporta rin ng Katipunan si Pasiano Rizal sa pamamagitan ng pangangampanya ng mga adhikain nito at sa pagkuha ng mga bagong kasapi sa probinsya ng Laguna. Nang ipinapatay ang nakababata niyang kapatid na si Jose sa Bagong Bayan noong December 1896, nagpunta si Pasiano sa Imus, Cavite upang ibigay ang kanyang suporta sa pagkilos ni General Emilio Aguinaldo. Narito ang babaeng may pinakamalaking impluwensya sa buhay ni Dr. Jose Rizal, ang kanyang ina na si Doña Teodora Alonso Realonda. Si Doña Teodora ang unang naging guro sa batang si Jose. Natutunan ni Jose ang kahalagahan ng pagbabasa ng aklat bilang isang mabisang paraan upang matuto. Dito raw sa kwartong ito ipinanganak si Dr. Jose Rizal. Na nagpapaypay ng ganito. Ito ay nilalagyan nila ng tali, saka nila hihilahin para maipangpaypay sa mga kumakain para naman maging hawaan ang lahat ng nasa lamesa, no? At kahit na wala silang electric fan noon, meron naman silang ganito. Lalabas naman tayo ngayon. Pupuntahan natin ang iba pang parts ng shrine. Let's go! Maliban sa mismong bahay, sa katabi nito ay may isa pang memorabilia kung saan makikita ang ilang gamit na naging bahagi ng buhay ni Jose Rizal. Sa likuran ng shrine, makikita ang isang estatwa ng batang Jose Rizal. At di kalayuan dito ang replika ng kubo na palaruan ni Rizal noong kabataan niya. Rizal Shrine ngayon o ang dambana ni God Jose Rizal, makikita nyo isang alaala yan para sa
ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Hindi naman lahat ng mga original na gamit ay makikita nyo dito sa dambanang ito. Dito lang, ito yung lugar kung saan nga talaga siya ipinanganak. Opo. No? Kung saan we have the original and then yung mga replica na collection. Opo. Marami nga naghahanap nasaan daw yung mga original. Opo. Kaya lang yung mga original po namin mga collection, makikita nyo sa Rizal Shrine Fort Santiago sa Intramuros. Doon. Oo. Gusto sana na ipagawa dito monumento in memory of Jose Rizal. Kaya lang nga lang, sabi ng mga tiga-Kalamba, hindi pwede, balik natin yung talagang bahay niya. Kasi talagang dito naman si Jose Rizal ipinanganak sa lugar na to. Opo, tama po. Yan. So in time for the birth centenary of Jose Rizal, that was June 19, 1961, so kinakailangan na ipatayo uli yung bahay na yan. Opo. Dahil di ba yun ang gusto naman ng mga tao dito sa Kalamba, Opo. na hindi naman si Rizal namatay sa Kalamba, kundi dito siya ipinanganak. So they want the house to be reconstructed. Noong 2009, pinapinturahan ng National Historical Institute ang bahay ng kasalukuyang kulay nito na luntian o green. Bukas sa publiko ang Rizal Shrine at maaari itong pasyalan anumang araw maliban sa mga araw ng Lunes at Linggo. At siya nga pala walang entrance fee dito sa Rizal Shrine. Kaya go! Pag pumunta kayo dito sa Kalamba, make sure na dadaan kayo sa Rizal Shrine